Magandang araw po sa lahat. Salamat po sa Diyos sa panibagong araw at lakas na pinagkaloob niya sa atin mga kababayan, ang mga aral ng Diyos na dalisay at mahiwaga na tanging sa MCGI nyo lang maririnig, at ito ay hindi kayang ituro ng lahat ng relihiyon ngayon. Sa ating mga tagasunod mga ka-proud, maraming salamat po sa Diyos sa walang sawa ninyong suporta, at sa mga bago nating manonood, tuloy lang po at pakinggan na po natin. Pag-ibig ng Diyos, binigyan ka ng matangos na ilong, kapatid. Ang ganda ng ilong mo, di ba? Ang ilong ko pangit eh. Mas maganda yung iyo. Eh, kung ang Diyos ay kay pag-ibig, dapat pantay-pantay. Dapat pareho tayo ilong. Tama? Dapat, para pantay-pantay talaga, pareho rin tayo ng noo. Tama ba yun, kapatid? O, di ba? O, ngayon, para talaga pantay-pantay, pareho rin tayo ng kulay ng balat. Tama ba yun, kapatid? Dapat pantay, para pantay-pantay, pareho rin tayo ng tenga. Tama? Dapat pareho rin tayo ng taas. Wow. Ano, labas natin, magkamukha. Diba? Eh kung lahat tayo mahal ng Diyos, pantay-pantay, magkakamukha tayo. Tama? Kaya mula sa presidente hanggang sa preso, magkamukha. Pag may nagnakaw, hinahabol ng pulis, nalagay sa gitna ng tayo, magkakamukha eh. Ganun ang gusto mong gawin, magulo yan. 7 anak mo, magkakamukha. Todas ka. Magulong-magulo pamilya mo. Eh ngayon, bakit mayroong mataas? May mababa, may mataba, may paya. Alam ng Diyos yung kaya niya ginawang ganon. Amen? Tutul ba tayo mga kapatid? Roma 9:20. Basa. Ngunit, o tao, sino kang tumututol sa Diyos? Sasabihin baga ng bagay na ginawa doon sa gumawa sa Kanya, bakit mo ako ginawang ganito? Sige nga, meron pa namang yung ginawa mo. Gumawa ka ng silya, nagsalita. Ba't mo ba ako ginawang silya? Inuututan ako rito. Pwede ba naman magreklamo yung silya? Kahit nga hindi ka maghugas, umupo ka, walang kibo yung silya eh. Hindi kumikibo yun. Kahit may buni ka sa puwet, di kikibo yun eh. Ganon din tayong mga tao. Kaya ikaw ay pandak, kaya ikaw ay matangkad, kaya ikaw ay mataba, kaya ikaw ay maganda, kaya ikaw ay pangit. Para sa Diyos, maganda tayong lahat dahil siyang gumawa sa atin. Yan ang dapat natin makita. Tama ba yun mga kapatid? Para sa Diyos, kaya ka nga niya ginawang ang ilong mo, medyo pico de loro, yung parang makaganon. Ha? Meron namang ilong, medyo malaki-laki butas na nakatingala. Para magkakilala tayo. Tama mga kapatid? Napakaganda ng ginawa ng Diyos. Yung duling, sasabihin pangit, maganda yon, espesyal yon. Tingnan nyo, mas marami ang hindi duling kaysa sa duling. Di espesyal yung duling. Ba't ka mahihiyan, duling ka? Yan ang ginawa ng Diyos. Magpasalamat ka kahit duling ka. May karapatan kang makarating sa langit. Ayan ang dapat natin makita. Basta, kahit duling ka, manindigan ka lang na kahit kaduling, ang gawa mo'y magaling. Amen, mga kapatid? O yan. Walang pagtatangian Diyos sa tao. Basta kahit sino. Ang pag-asa lang natin, alam nyo kung ano? May tayong pag-asa, kay kuba ka, kay duling ka, kay bading ka, kay tibu ka, kay ikaw ay pipi, kay ikaw ay bingi. Pag nakarating ka sa langit, babaguhin ka na. Magandang maganda ka na. Pakinggan nyo, sa unang Korinto 15:51, ganito ating mababasa. Basa. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Kaya kung maliligtas, lahat ng maliligtas, babaguhin. Paano yun? Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na mag-uli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Bakit? Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Dulot. Datapwat pagka itong may kasiraan
ay mabihisan ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan. Kung magkakagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Yan ang pag-asa mo. Hindi plastic surgery ang pag-asa mo, kapatid. Ang pag-asa mo, sumampalataya ka, maglingkod ka sa Diyos, gumawa ka ng mabuti, kahit ikaw ang pinakapangit. Pagdating ng araw, sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtulog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak, ang mga patay ay mga bubuhay na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin. Amen? Amen. Ikaw na ang pinakamaganda pagdating ng araw na yon. O, babaguhin tayo eh. May pag-asa tayo. Kaya mahirap, mayaman, duling, bulag, pilay, pingkok, disabled, pag naging dapat ka sa Diyos at sumunod ka at natakot ka sa Kanya, may pag-asa kang nakareserba sa langit, babaguhin ka. Kaya lang, kailangan muna maglingkod ka sa Diyos. Kumilala ka para ka magtagumpay. Bakit merong mga tao na hindi makamabubuhay ng walang alak at saka sigarilyo? Kasi po naging addict na. Nakaka-addict po yung alak, nakaka-addict ang sigarilyo. Tingnan yung mga drug addict ngayon, nagsasaksak pa nga ng injection eh. Nakaka-addict po yan. Ganito po kasi kahulugan yan, kapatid. Yung alcohol po, lason po yun sa katawan. Pagka inom ka ng inom ng may alcohol, gaya ng alak, nagkakaroon po ng deposito ng alcohol sa katawan mo. Pagka yung deposito na yun ng alcohol ay nagtatrabaho po yung ating atay, kung yung alcohol masama sa katawan, inaano po ng atay